Hanggang mga kapatid, sabi nga, panahon, buwan daw ng pag-ibig. Pero sa Biblia, sa John 3:16, ano sinabi mga kapatid? Yes, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. So napakaganda yung talata na yun mga kapatid. Na kita nyo, ang Panginoong Diyos yung anak, ang kanyang ibinigay. Tayo, yung oras lang hinihingi, pero hindi pa natin maintindihan. Kaya kung minsan, hindi rin natin alam kung paano ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kasi, we do not know His word. Hindi natin binibigyan ng halaga ang kanyang salita. Hindi natin binibigyan ng bawat word doon na pag-ibig. So if you love me, keep my commandment, hindi rin nagsising sa puso at isip ng tao. Kaya kung minsan sinasabihan tayo, buhay subalit patay. You are spiritually dead. Physically alive, but spiritually dead. If you are spiritually dead, automatically, your physical body will also suffer. Because you do not have the goal, the direction in life. Hindi mo alam kung ano talaga yung subject matter mo. Bakit ka narito? Bakit ka nabubuhay? Magulo ang buhay mo kasi wala kang focus. Kaya nga, sabi sa John chapter 1, sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nagkatawang tao yung salita. Nung naging tao, at siya na ang umako sa iyong kasalanan, still you do not know how to follow the Word of God. Ano sabi? I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Ako ang daan, katotohanan, at buhay. Biro niyo, binabanggit niya yung life. Mahahabang buhay mo sa pagsunod mo. In following the Word of God, matatanggal yung stress natin mga kapatid. Yung stressful natin. Why? Because, sabi ng Panginoong Diyos, if you love me, keep my commandment, John 14:15. Kung mahal mo ako, sundin mo ang aking utos. Pero wala ka namang sinunod eh. Nababiolate mo naman yung word of God. Because, again, your pride is there. Alam ko na natin yan, bro. I do not need to listen for you. Kita nyo? But God said, 6:23 ng Romans, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang linaw-linaw na yung salita ng Diyos, if we are going to follow, then we are safe from death. Dito pa lang sa lupa, meron ka ng assurance na makaiwas sa mga sakit eh. But still you are walking in the world. Anong sinabi? Sa mundo ka lang lumalakad, hindi naman for sake of salvation. Yung mga material na bagay. Ano sabi ni Santiago sa 4:4? Ang sino mang umiibig sa mga bagay na nasa sanlibutan ito ay kaaway niya ang Diyos. Kita niyo mga kapatid? Meron talagang katapat lahat ng ginagawa natin. Kaya kung minsan, without knowing, bro, ganito, ganyan. Natanongin mo sarili mo. Meron kang ginagawa na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya na, ang nakakaalam na naman ng mabuti at hindi ginagawa, ang tawag si Sir, sinungaling. Oo.
sa 4:17 ng Santiago. Alam mo yung tama, pero parang wala na. Ginagawa mo pa rin. Ano? Sinungaling ka. What is Diyos? Yung alam mong mga talata, kung doon sa isang talata sira ka. Di ba? Nagsisinungaling ka eh. So, alam mo yung tama, pero ang feeling mo, gumagawa ka pa rin ng mabuti. Bakit? You are spreading the word of God. But you are not following the word of God. Sa 2:17 naman ng Santiago, sabi niya, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay na naman. Kaya sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, wala ka naman sa oras na to. Diba? Yung hindi ka na makalakad ba na gagapang ka na parang sundalo brad, but still you prefer to go to church. Because that is the word of God. According to Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ko'y magkabilay talim. Masakit itong pakinggan. Masakit ito kung tamaan ka. Pero ikaw yun. Kita niyo mga kapatid, hindi mo pwedeng salagin ang salita ng Diyos. Bumabaon ito mga kapatid sa kasukasuhan natin. Alam mo yun na ikaw yun, but still, wala na. Kumapal na yung pakiramdam mo. May talata pa rin yun, kumapal na yung mukha mo. Because, nasanay ka na. Nakasanayan mo ng isang bagay na hindi naman tama sa Panginoong Diyos. Tapos sinasabi natin na, love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Nasaan yun? Mind. Love God 100%. Diba? 99 lang yung sinusunod mo eh. Ang tanong mga kapatid, save ka ba? Hindi, sabi ni Brother Alex, hindi. Kailangan perfect. Be perfect, you are perfect in the Word of God. That's why, meron kang aim eh. Now once you have the aim, si Daniel mga kapatid talagang sumunod kay God. Kakain ka ng pagkain ng hari, sikat ka, brother. Diba? Biro mo, pagkain ng hari, kakainin mo. Tinanggihan ni Daniel. Bakit? Dahil may kahalong kasalanan eh. Ang kinain lang ni Daniel, ano mga kapatid? Gulay at tubig. Kita nyo? Yun ang hindi natin na-synthesize, na-analyze, or napagbulay-bulayan. Yung simpleng mga bagay na yun, yung pala ay pampahaba ng buhay. Biro mo, hindi niya sinunod yung anak si Nebuchadnezzar. Kasi mali yung turo niya. Hindi sundin mo yung, yung binulong sa'yo ng Panginoong Diyos. Anong sinabi? Kaya nga, I am the way, the truth, and the life, 14:6 na sundin mo, ako ang daan, katotohanan, at buhay. Buhay mo, babata ka, katulad ni Brother Alex. Ha? That is the secret of life. If you follow the word of God, palagi niyang binabanggit, I am the way, the truth, and the life, no man coming to the Father but by me. Ako ang daan, katotohanan, at buhay. Pero mo buhay palaging binabanggit niya. Because God wants us to enjoy life according to John 10:10. Enjoy life, but do not commit sin. You can enjoy life. O pumunta ka maligo ka sa beach. O bago ka maligo, mag-pray ka. O baka hindi mo kaya yung lamig ng tubig, di ba? Everything you do, pray. Put God first. O, magpa-opera ka ng mata mo, pray ka. Dahil ang dakilang doktor, si Jesus Christ. Magaling yung doktor na to.
Naging failure pala na yung doktor kasi hindi ka nag-try. O, bulag ka. Diba? Sabi naman ng doktor sa'yo, parang lumusok, hanggang dito na lamang yung kakayahan ko, Brad. Pagpasa Diyos ko. Diba? Kita nyo na, talaga yung salita ng Diyos matalas mga kapatid. You can rely it. Kaya, sana, yung pag-ibig mga kapatid, hindi February 14 lang. Every day is a Valentine's Day. Because you love God, you love the Word of God. Pati yung trabaho mo, mahalin mo kasi diyan ka magdadamit. Diyan ka kakain, diyan ka magkakabahay, diyan. Lahat. Manggagaling lahat diyan if you love your work, your job. Gaano man kaliit, mahalin mo yan. Bago ka pumunta sa trabaho para mamahal, mag-pray ka. Diba? Magdasal ka. Kita mo, baka maging amo ka pa. Mabait ka eh. Oh, trusted ko tong taong to. Oh, wala na palang pagmamanahan. Nakita ka, alam niya na yung negosyo, buong bakura niya sa'yo makikita yung ikaw unlad, hindi mawawala pa rin yung sipag ng tao na yun. Dahil pinagpatuloy mo eh. So tandaan natin mga kapatid, hindi ang mga tao kung minsan lalo na yung mga mayayaman, kaya yung mayaman yan, kasi lahat ng pawis niyan, ibinungos yan. Oo, lahat na sakripisyo yan, hindi ganyan yan pag hindi ginawa niya pang araw ang gabi. Yun ang hindi alam nung nagtatrabaho. So tandaan natin mga kapatid, na ibigin natin. Ganon din ang ating sarili. Kasi yun yung vessel para ma-earn mo naman yung tiwala ng Diyos. Ingatan mo din yung sarili. Pakainin mo ng gulay. Ano ba? Ang palala. In Numbers, you can read there that yung ampalaya, internal, binanggit talaga specifically in the book of Numbers. Pampa-neutralize sa lahat ng uri ng sakit pala yung ampalaya. Ayun, yung gulay, walang binanggit ang ampalaya, kinain dyan. Gulay lang. Pero tubig, yung tubig talaga, pang wasal dyan, di ba brother? Pag galing ka sa trabaho, maliligo ka. Ganun din ang kanya. Magandang pang-neutralize sa sakit ng tubig. Kaya malinis naman. Ipag-pray mo pa rin yung tubig na inumin mo. Hindi yung, magaling yung doktor. Sinabi niyang ganito, hindi. Wala sa tao eh. Sa Diyos yung pangyayari. Siya ang gagawa siyang tutupad dun sa dalangin mo. So sana, iniklihan ko lang mga kapatid kasi si sister daw pupunta sa mahal niyang doktor. Sister, dalangin natin yung kamay na hahawak sa mata niya. Oo. Tusugin yung mata niya. So, sana gumaling kaagad, sister. Meron pa lang stroke sa mata. Kaya pagka na-stroke yung mata mo, yung mata mo, sister, isa lang nakatingin. Stroke yun. Ay, yung ganyan lang, yung hindi ko magalaw. Oo. Ganun pala yun. Halimbawa, ang stroke sa left, salat ko lang nakatingin. Parang nakaikis na yun. Oo, nakaikis na. Mayroon. So, sana mga kapatid na, yan mo. Kaya nga sabi, maging mapagmahal tayo, hindi lang February 14, araw-araw. Magandang umaga sa atin.